Magandang buhay mga minamahal naming kababayan. Siguraduhin ang inyong mga bag ay nakapwesto sa harapan. Ayun sa mga nagsisiksikan, lalong-lalo na, huwag na natin siksikan ang sarili natin kung hindi na tayo mahal. Yo, what's up mga Lodi Kahomre at isang mapagpalang araw at ngayong araw na ito ay magka-record tayo. Itong safety tips bandilyo, ayan. Dalawang page to pero ipapakita ko sa inyo kung paano ako na-record para marinig ito ng mga kababayan natin sa lungsod ng Mandaluyong. And kung alam niyo lang, dating chief of police namin ay ako yung nagbo-voice over sa mga programa ng Mandaluyong City, katulad niya yung Kumustahan with Nene and Nono, ayan, ako yun. And ito naman, bandilyo para naman to sa presinto namin. At ipaparinig namin to sa mga kalsada. At kung marinig nyo dito sa may area ko, boses ko to. Pakita ko lang sa inyo, hindi ko ubusin kasi marami to eh. Ang gagawin ko dito pa isa-isang paragraph para hindi ako magkamali. Subukan ko ito safety tips Mandilyo. Para makita nyo kung paano, medyo mahirap talaga mag voice over lalo pag napapaus ka. Magandang buhay mga minamahal naming kababayan dito sa lungsod ng Mandaluyong City. Narito ang Mandaluyong City Police Station, naghahatid sa inyo ng mahalagang paalala. Kapag sasakay ng jeep o anumang pampublikong sasakyan, tiyaking mahigpit ang hawak ng inyong mga gamit. Iwasan muna ang paglalabas ng cellphone at mas mainam na itago ang mga mamahaling alahas. Maging mapagmatsyag sa inyong mga katabi at huwag bastang magtiwala sa mga hindi kakilala. Tandaan, ang pagiging alerto ay unang hakbang upang hindi mabiktima ng mga kawatan at iba't ibang modus. Ito yun. First paragraph yun. Ngayon, i-record ko na yun. Record ko naman ngayon doon. Next na naman record natin. Sa mga pampublikong lugar tulad ng mall, palengke, parke, at terminal, siguraduhin ang inyong mga bag ay nakapwesto sa harapan at malapit sa inyong katawan. Iwasan ang siksikan hanggat maaari at bantayang mabuti ang inyong mga gamit, lalo na sa mga taong lugar. Ayan, sa mga masisiksikan huwag kayo dun sa mga nagsisiksikan, lalong-lalo na huwag na natin pagsiksikan ng sarili natin kung hindi na tayo mahal. At yung kanina, yung mga maggamit ng cellphone, yan, iwasan natin maggamit ng cellphone sa labas. Pinapa-showy tayo, ingat tayo, baka mahabot ng riding tandem, di ba? At huwag tayo magtiwala sa mga katabi na ganito, may papaiwan akong pera, tapos pagbibigay ka, kapalit ng cellphone mo, pagtingin mo, papel pala yung kunyaring pinapahawak niya ng pera. Yan, iiwasan natin At ito naman, kung may dalang bata o matatanda, huwag silang iiwan ng mag-isa. Laging siguraduhin may kasama at may malinaw na tagubilin sakaling kayo ay magkalayo. O diba? Kung may mga kasama kayong bata o matatanda, yari, i-briefing nyo na. Kung yari, mahiwalay kayo, dapat alam nyo yung address, alam ng pangalan ng magulang, alam yung cellphone number ng magulang, para at least pag mawala, pwedeng tawagan, di ba? Yun lamang po, at marami pa to abangan nyo na lang, i-record ko to at pag mapadaan kayo, maririnig nyo yung bandilyo namin. Kung gamitin man sa akin ng yung boses ko sa pagbandilyo sa buong Mandaluyong, okay lang din, at least alam nyo na, mga basic tips lang naman to. Kaya ingat lagi, lalo sa mga online transaction. Ito pa, maging mapanuri kung bibili ng kahit na ano online. Basahin mabuti ang reviews upang makasiguradong lihitimo ang produkto ng seller. Kapag tatanggap ng parcel, lalo na kung ito ay para sa inyong kasama sa bahay, huwag agad magbayad.
tignan muna kung totoong may order upang makaiwas sa mga scammer. Mas mabuti na ring videohan habang binubuksan ang parcel bilang patunay kung sakaling mali, kulang o peke ang iyong nabili online. Tandaan, mahigpit na pinagbabawal sa ilalim ng Customer Act ang no return, no exchange policy, kaya huwag mag-atubiling papalitan ang mga nabili mula sa seller. Diba? Tapusin na natin ito pa. At sa loob ng inyong tahanan, siguraduhin laging nakatandado ang mga pinto at bintana, lalo na sa gabi o kung walang tao sa bahay. Iwasang mag-iwan ng mahalagang gamit sa labas ng bahay o maaaring manakaw ng mga masamang loob, di ba? Kaya dapat ingat tayo sa mga gamit natin. Ito pa, shortcut na lang natin. Kung maalis ng bahay, dapat itagubilin sa pinagkakatiwalang kapitbahay o barangay tanod. Ayan. Patayin ang mga appliances at tiyaking ligtas ang inyong mga bahay upang maiwasan ang sunog at pagnanakaw. Ayan, di ba? And ito pa, sa paggamit ng ATM at online banking, huwag ipaalam kanino man ang iyong PIN, password, o one-time password, OTP. Takpan ng keypad kapag ini-input ang PIN at iwasan ang paggamit ng public wifi sa mga transaksyon pinansyal upang hindi mabiktima ng cybercrime. Okay, wag kayong kung para public wifi dapat sa inyo lang or data nyo na lang. And then, maging maingat sa pakikipag-ugnayan sa social media. Huwag bastang magbahagi ng personal na impormasyon gaya ng address, numero ng telepono o schedule ng inyong pag-alis. Tandaan, maaaring gamitin ito ng mga kriminal upang planuhin ang masamang gawain. Okay na, mayari magpo-post kayo na going to Boracay, alis na kami. At the moment, hindi natin alam, yung mga magnanakaw pala nag-aabang na umalis kayo sa bahay nyo, pasukin yung bahay nyo, di ba? Lalong-lalo na pag alam nila walang tao. Okay? Ito pa, kapag magmamaneho o tumawid sa kalsada, sumunod sa mga batas trapiko, gumamit ng seatbelt at helmet. Ayan, helmet! At iwasan ang pagmamaneho kung pagod o nakainom ng alak. Ang disiplina sa kalsada ay susi sa pag-iwas sa aksidente. Okay? Dapat suot ng helmet at huwag mag-drive. Kung di na kaya, huwag nang magmaneho sa paglasing na. Magpatid na lang or matulog or mag-grab taxi para sa safety nyo, ha? Iwasan ang pagdadala ng malaking halaga ng pera, lalo na kung hindi kinakailangan. Kung may dalang mahalagang bagay, panatilihin ito, hindi lantad at maging mapagmatsyag sa inyong paligid. Huwag na kayong magdala ng mahalagang mga cash na pera na marami. Ma-hold up lang kayo. Maganda, nasa ATM or GCash para hindi talaga manakaw basta-basta. Kung mabiktima o makasaksi ng krimen, kung may kapansing kahina-hinalang tao o gawain, agad tumawag sa numero. Yan, pwede kayong tumawag sa 911, tawag kayo. And ang maagap na pag-uulat ay malaking tulong sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa komunidad. Okay? Kaya kung may nakita kayo, report nyo agad para at least ma-actionan agad. Kung nandun yung suspect, mahuli agad at papanagot natin yung mga lalabag sa batas. Mahalagang paalala, ang kahit na anong krimen ay naiiwasan kung tayo ay nagkakaisa, mapagmatsyag at may malasakit sa isa't isa. Nandito po ang kapulisan ng Mandaluyong City, handang maglingkod sa oras ng pangangailangan. And andito sa huli, sa Bandilyo, ako po si Police Colonel Reynan V. Patang, Chief of Police ng Mandaluyong City Police Station, na bumabati ng isang ligtas at mapayapang araw sa inyong lahat. Okay, yun po yung Chief of Police namin. Salut po sa aming Chief of Police ng Mandaluyong
sir. Salut po sa inyo, sir. And yun po yung ano natin, paliwanag na rin natin ng online bandilyo. Okay, online bandilyo na rin sa inyo. And for the meantime, i-record ko na to ngayon. And kung marinig nyo, thumbs up na lang. And please, palike and share ang video na to para mayroon na tayong online bandilyo and pinaliwanag ko na sa inyo. At ingat kayo at lagi kayong sumunod sa mga C39s at panatiling ligtas ang ating sarili at ang ating pamilya. Okay? Ingat lagi and please like and share ng video na to at salamat sa mga suporta niyo lagi. Peace out.